Good morning mga idol. Once again, ako nga pala si Mark Anthony Flores. Today's video, mag-update po tayo about sa mga pato na ating pinakain ng ginawa nating feeds at yung mga prebiotic na ating ipinainom sa kanila. 2 buwan na po sila mga idol. Simula nung sila ay mapisa. Ngayon titignan po natin kung ano po ang kanilang development sa ating mga ginagawang mga concoctions and organic feeds, kung epektibo ba siya o hindi mga idol. Tara, puntahan natin. Tara, punta tayo. Medyo madilim pa yung palibot mga idol. Ito nga pala si Mrs. ko, nagsaing. Smell mo dyan, kaway-kaway. Hello, idol. Dito po kami nagluluto idol. Kasi masarap po ang kanin at saka masarap po ang ulam kung dito lutuin. Kaya hindi namin ginagamit yung aming mga gasol o ano ba yung mga shilling. Punta natin mga idol. Ito, kita nyo, napakaraming mga tanim. Ito na sila mga idol. Ang ating mga alagang pato. Gutom na sila. Okay. Ito na yung mga pato natin na 2 buwan. Mahigit 1 kilo na po sila. Ito lang. Okay, bigyan natin ng pagkain. Yan sila mga idol. Yan. At ito nga pala yung feeds na ating ginawa. Yung ating pinapakain sa kanila. Okay. Ito po yung grower feeds na pinirmint natin. At hanggang sa ngayon ay mayroon pa. Dito. Mga 4 na araw ko pa lang ito sila binaba mga idol, kasi ito yung dating kulungan nila. So, napakaliit. Masyado na silang masikip at nag-aaway-away na sila. Kaya ibinaba ko na sila dito sa lupa. Kung napapansin nyo, ang palibot namin ay dikit-dikit ang bahay. Ayan, dikit-dikit po ang bahay. Kung hindi po natin gagawin ng sistema na ating ginagawa, na papainumin natin ng probiotic at magpipermint tayo ng feeds na yung sinasabi natin na patuhang walang amoy. Kung may sinasabi silang baboy ang walang amoy, meron po tayong patuhang walang amoy. Hindi po nangangamoy mga idol kahit na pumabasa ng ulan. Yung kanilang mga tae, yung kanilang mga dumi ay wala po. Dahil po sa ating pinapakain. Ayan mga idol. Dahil po kung hindi natin ginawa yung ganun, matagal na po tayong binaranggay. Okay? Matagal na pong nagreklamo ang kapitbahay natin. Dahil alam natin na napakabaho talaga ng pato. Kahit anuhin po natin. Ganadong-ganado po sila magkain mga idol. Dahil po sa hinahalo natin sa ating feeds. Dahil po sa mga probiotic na ating hinahalo. Ito mga idol. Sunod na buwan na ito mga idol. Pwede na ito katayin. Yung iba. Okay. Batang bata pa. Wala pa masyadong pakpak. Okay. Hindi pa nagtubo yung kanilang pakpak mga idol. Ito bago pa lang.
Yan. At itong kanilang inumin, ito nga pala yung prebiotic na aking tinitimpla at pinapainom sa kanila. Ito, tapos na lang maubos yung 1 galon. Tsaka nga pala mga idol, meron din po akong Australian mulberry. Hinarbis na nila yung mga hinog nito. Napakaraming bunga nito, nakalimutan ko lang i-video. Ngunit gagawa tayo ng video kung paano natin siya pabubungahin ulit, dahil pabubungahin ko po sila ulit. Napabayaan ko kasi ito idol nung panahon na busy ako sa trabaho. Napabayaan ko ito, kaya last 2 weeks ko lang sila na ayos at namunga naman. Ito, nagkaroon ng hinog yung Australian mulberry natin. Yung iba nung isang araw mas mahaba dito, mga 2 inches talaga yung kanila, yung hinog, yung bunga. Napapansin nyo mga idol, napakalapad ng mga dahon nito. Okay, at kung ano ba ang sikreto ko bakit ganito yung mga dahon nila, ganito yung tubo nila. Napapansin nyo idol, nakabend po yung ating mulberry. Tinali ko po. Bakit po? Dahil po itong mga sanga dito, ay itong mga mata niya, patutubuin natin papunta dito sa taas. Dahil pag pinuto lang po natin dito sa dulo, puputulin natin itong dulo, ang sanga niya 1, 2 or 3. Ngunit kung i-bend natin, saka natin putulin ito, lahat na ito lalabas yung kanyang sanga. Kaya paparamihin mo natin yung kanyang sanga. Dahil nga, kung napapansin nyo ito, putol. Ito lang po yung kanyang sanga nung nakaraang linggo. Mula dito, ito lang nga ito nung nakaraang linggo. Nung start ko po siyang tinanggalan ng mga dahon, lahat po, tinanggal ko lahat ng kanyang mga dahon. Ayan, nagkaroon po siya ng mga panibagong sanga. Okay. Ito po yung mga panibago niyang sanga, at saka lumabas po yung kanyang mga bunga na napakarami. Ito po, punong-puno po ito ng bunga nung hindi pa na-harvest. Ito, hanggang dito po, punong-puno po ito ng bunga. Ang problema lang, nung kahapon, inubos ng pato. Yun. At ito naman po yung ating native na mulberry. Ito, parang hindi ko na kailangan na tanggalan ng dahon dahil inubos naman ng pato yung dahon niya. Okay. Ito po yung native na mulberry natin na makikita po natin dito sa mga kagubatan natin. Ngunit ito po ay hiningi ko po doon sa aking kaibigan. At ito rin po ay hiningi ko rin po doon sa aking kaibigan rin. Na gumagawa rin po sila ng mga organic concoctions at gumagawa rin po sila ng mga probiotic. Okay. Ito po yung nahingi ko sa kanila, isang piraso po. Awa ng Diyos at tumubo naman. Yan mga idol, lagyan po natin ng probiotic yung kanilang inumin. Papatak ko lang dito. Yun na yung pinatakan natin ng probiotic. Mapapansin nyo mga idol, ito po yung kanilang mga dumi. Ito po yung na-stack na dumi ng mga alaga nating pato nung nandito pa sila sa kulungan. Ngunit yan, wala na yung baho. At ngayon, dito po yung mga dumi na nanggaling dyan, inilalagay ko po dito upang gawin nating compost. Ito po yung mga compost. Maaari po kayong gumawa ng compost yung sa mga sira ninyong mga balde, washing machine. Sa akin po yung mga sirang washing machine ginagamit ko. Ito po.
ito po ay malapit na ng harvestin. Okay, malapit na po tayo mag-harvest ng compost. Yan. Ito mga idol. Ang area na ito ay mga 60 square meter. So, napakaliit lang. Nakita niyo itong sili ko, napakaraming bulaklak. Ngunit dito sa baba, wala na, sinimulan na ng ubusin ng pato. Oh, bago lang. At ito naman yung aking mga luya. Kung nakikita nyo, napaka tatangkad nila. Okay. Itong mga luya na ito, ito ay ginagamitan ko ng gawa nating foliar. Dinidiligan, inisprehan. Ito. For info nga pala mga idol, itong dito na area, tinaniman ko po siya ng sinlaki ng aking hinlalaki na isang piraso nung nakaraan, at naka-harvest po ako ng mga 3 kilo. Malit lang po ito. Oh, langganita lang. Dinagdagan ko lang sa taas. Okay, naka-harvest po tayo ng 3 kilo. 6 months. Oh, pickles pa siya eh. Pickles pa masyado yung kuha natin, yung hinarvest natin. Sinubukan ko lang na harvestin kung ano ba talaga yung kakayahan ng ginagawa natin mga foliar. Ngayon, nakita ko po na maganda po ang kanyang development. At ito po yung mga tanim na medyo dying na nung nakaraan, at revive po natin gamit yung ating mga ginagawang mga concoctions. Ayan po, naka-recover na po silang lahat. Okay, maganda na po yung kanang mga dahon. Napapansin nyo, ito ay sunog. Ito sunog dahil ito po ay yung mga nasira nung nakaraan. At katulad nito, ito ay nasira. Ngayon po ay nagkaroon na siya ng panibagong dahon. Okay, mayroon na po siyang panibago. Andoon po. Kaya mga idol, sa susunod matapos natin itong concoction natin na ginagawang video, ay ituturo ko po sa inyo kung paano po gawin yung mga ating mga foliar. Ito po yung tambis dito sa amin. Wala pong tigil ang kanyang bunga. May bunga po niyan. Ngayon may mga bulaklak na naman. Ayan, namumulaklak na naman, namumunga. Sunod-sunod po ito mga idol. Yun, karoon ng bunga. Mapapansin nyo, napakarami ng kanyang bunga. Yun. Oo, napakarami ng bunga niya, mga idol. Kaya nga mga idol, kahit na tabi-tabi po yung bahay ninyo o dikit-dikit yung kanyang mga bahay, kagaya nito, may area lang kayo na maliit na pwede nyo pag-alagaan ng pato, manok, o ano ba, kahit na po baboy, pwede po kayong mag-alaga. Sigurado ko po na hindi po siya mangangamoy, na yung kagaya nung amoy ng kung walang probiotic na mga feeds. Yun, napakasangsang ng amoy po nun, dahil po yun ay may mga chemicals. Ito po ay all natural. All natural po itong ginagamit natin. Kaya kung napapansin nyo, ayan mga idol, kung nagustuhan nyo po ang ating video at nagustuhan nyo po yung ating mga ginagawa, paki-like na rin at saka subscribe, paki-pindot na rin yung notification bells niyo para updated kayo sa lahat ng mga videos na darating. Ito mga idol, kung gusto niyo mag-alaga ng pato, subukan niyo yung mga technology na ginagawa natin. Okay, free po ito, tutorial. Okay, ito mga idol, no, pansin nyo yung laki. Okay, ito ay mahigit 1 kilo.
kung mapansin nyo po, yung kanilang mga ulo, yung kanilang mga balahibo, napakakintab po dahil po sa hinahalo po natin sa kanilang pagkain, yung ginagawa po natin. Yan, pwede nyo pong subukan mga idol, subukan nyo para po hindi naman ma-deprive yung rights niyo na mag-alaga ng mga hayop, pato, manok na hindi po kayo ibabarangay ng inyong mga kapitbahay. Dahil gustong-gusto niyo mag-alaga ngunit wala naman kayong space, i-try niyo itong technology natin. Dahil pwede po kayong mag-alaga na wala pong amoy yung inyong palibot. Yan na po mga idol. Salamat. Mga idol, ito na nga po pala yung inisprehan natin ng ating foliar at diniligan po nating foliar. Ito yung ating cucumber. Okay, marami po siyang bulaklak. Oh, marami rin bunga. May mga bunga na rin po siya. Okay. Andito, mayroon pa po siyang bunga dito sa likod. Kung napapansin niyo mga idol, napakaganda ng kanyang dahon. Wala po itong uod, wala po itong insekto. Dahil po sa ginagamit natin na concoctions. Ay yung napansin niyo mga idol, yung ginamit po natin, yung ginagawa ko ay itong plant juice. O dalawa lang pong klaseng insect repellent yung nandoon. Ngunit napakabisa po. Hindi po siya inuud, hindi po siya yung sinasabi natin na may mga insekto na maaring manira sa kanila. Okay? Kahit na po mga punggos, mga idol, ay wala. Okay? Ito, tinanim lang po namin sa gate. At saka ito na rin po yung sibuyas natin. Ilang beses na po ito pinutulan ng dahon para ihalo sa ulam. Okay. Isang piraso lang po itong tinanim ko dito mga idol. Ngunit bilangin natin kung ilan yung kanyang sanga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Mayroon na siyang 7 mga idol. Kung mapansin nyo mga idol, napakaganda ng kanyang mga dahon. Okay. Oh, green na green. Ito ganun din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 6 din po yung kanyang nagiging sanga. O yung kanyang ang tinatawag nito, yung kanyang gipi. Okay, napakalaki, napakaganda ng kanyang tubo. Mga idol, ang ginagamit ko lang po dito sa pang-spray sa kanila ay yung fermented sewage natin at saka yung probiotic. Okay, at yung ginagamit ko pang dilig dito yung plant juice natin at saka itong fish amino acid. Kaya ayan yung mga idol, tuturuan ko kayo kung paano natin gawin para maging ganito naman yung inyong mga pan. Wala rin itong uod mga idol, dahil alam natin ang sibuyas ay uurin talaga ito. Kaya yung mga cutworm, ganun, marami pong mga klaseng uod na aatake sa ating sibuyas. At ito rin po yung mga tanim nila dito ng mga tanim nila. Ito po ay ini-sprayhan din po natin ng ating ginawang mga concoctions, kaya nanibago na po. Ito bagong revive po ito. Okay, kita nyo, dying, ngunit nagre-revive na po siya, bago na po. Dinidiligan po kasi natin ng mga concoctions natin na ginagawa at ini-sprayhan po. Ito po, yan. Ito, crowded masyado dito, ngunit maganda yung kanilang tubo. Okay, maganda yung kanilang tubo. Ito mga idol, yan, napakaganda dahil po sa mini-maintain po natin once a week or twice a week na pag-spray. Ngunit nung nire-revive ko siya ay 3 times a week po yung aking pag-spray sa kanila. Miss lang yung pag-spray ko, miss. Okay. Sana mga idol nagustuhan nyo itong
bidyong ito. At malaking tulong po ito para sa inyo. Salamat mga idol. Mga idol, pasensya na po kayo sa video natin kasi naka-portrait siya. Nakalimutan kong i-landscape. Kaya medyo maliit po yung kanyang yung kanyang screen. Sige po mga idol, sa susunod na vlog natin ay ayusin na natin. Kasi ako lang po isang nag-video. Hindi naman ako expert mag-video kaya nakalimutan ko kung paano i-video na maka-landscape. Kasi tulog pa po yung aking mga naga-video sa akin. Kaya ako na lang po ang nag-video kasi nagmamadali rin po ako kasi pupunta pa kami ng trabaho. Salamat po mga idol.